Masbate, Region 5 o Bicol Region. Capital, Masbate City. Founded March 18, 1901. Area, 4,152 square kilometers. Population, 908,920. From one island province to the next, tatawid tayo panandalian sa Bicolandia para talakayin ang ikalimang episode sa rehiyon, ang Masbate. Ang lalawigan ay matatagpuan sa ibaba ng Sorsogon, na southernmost point ng Luzon. Kalapit din ito ang Samar Island sa kanluran at ang isla ng Maripipi, na sakop ng Biliran. Sa kabilang dako makikita naman ang Sibuyan Island, na parte ng Romblon. Madali tandaan ang hugis ng Masbate, kaya madaling madistinguish ito sa mapa. Korte itong Kalawit, o pwede ring number 7. O kung katulad mo ako, itsura din itong seahorse. Pero hindi lang nag-iisang isla ang probinsya, dahil sakop din ito ang Ticao Island di kalayuan sa norte at ang Burias sa mas hilaga pa, at kung tutuusin ay mas malapit na sa Albay. Ang mga napalibot na anyong tubig sa lalawigan ay ang Masbate Pass sa pagitan ng Main Island at Ticao. Ticao Pass naman ang nasa gitna ng Ticao at Sorsogon, at mga kakapapahilagang kanluran ay Burias Pass na ang magiging tawag sa anyong tubig. Parte ang mga ito ng Sibuyan Sea. Samantala, Hintotolo Channel ang napagitan sa kanila ng Panay Island sa Timog Kanluran, at itong golpo sa bunganga sa Timog ay ang Asid na sakop ng Visayan Sea. Ang tatlong major islands ay pinaghahatian ng 21 bayan. Isa dito ay lungsod at ito ang kabisera na parehas ang pangalan. Ang 14 pang mga munisipalidad sa Masbate Island ay Aroroy na sumusunod sa syudad bilang pinakapopulado, Baleno, Mobo, Uson, Dimasalang, Palanas, Kataingan, POV Corpus, Esperanza, Placer, Kawayan, Milagros na siyang pinakamalaki in terms of land area at kung titingnan ay parang mini Masbate ang hugis, Mandaon at Balud. Ang Ticao Island naman ay pinaghahatian pa ng 4 na bayan, Monreal, San Jacinto, San Fernando at Batuan, ang may pinakamaliit na land area at pinakamababang populasyon. Samantala ang Burias ay may 2 pang sariling munisipalidad, ang San Pascual at Claveria. Bukod sa 3 major islands ay meron pa mga maliliit na pulo ang sakop ng probinsya. Ilan sa mga ito ay ang Hintotolo Island, parte ng Balud, ang Kawayan ay may Tagawayan at iba pang mas maliliit na isla. Sa kabilang dako ay meron itong Bugtong na sakop ng POV Corpus at ang Dimasalang ang namamahala sa Diagan Island. Ang Batuan naman ng Ticao ay hawak din itong Matabaw Island at ang Monreal sa Hilaga ay may Baga-Baboy. At malapit sa Burias ay ang Busing at ang Bulong Islands, parehas sakop ng San Pascual. Majority ang flatter o low elevation areas sa Masbate. Nasa bandang ulo at leeg ng seahorse ang concentration ng mga bundok at mangilan-ngilan din sa nguso. Dahil island province ay by air o by silang ang tanging paraan para makabisita. Buti na lang meron pareho. Ang Moises R. Espinosa Airport ang pangunahing paliparan sa lalawigan. Located ito sa gitna ng city center. Kaso lang ay walang direct flights kung sa Maynila manggagaling at bagus ay magle-layover muna ito sa Cebu. Kaya mas prefer ng karamihan ang by sea option. May direktang bus ride sa Maynila ang magdadala sa iyo sa Masbate sa pamamagitan ng Roro. O pwede rin namang pumunta muna sa Sorsogon at doon magfe-ferry papasok ng Port of Masbate. Sa Taongan din na ito pwede kang makatawid sa Ticao. At dahil kalapit nga lang ng Albay, ay pwede ka na magmula doon kung Burias naman ang pakay puntahan. Ang pangunahing kalsada para makapunta sa iba't ibang bayan ay ang Central Nautical Highway. May mga sangang daan ito papuntang Balud at Mandaon, pati na sa POV Corpus at Esperanza sa Timog. Walang malinaw na sagot sa kung saan nagmula ang pangalang Masbate. Ang pinaka-common na paniniwala ay nagmula daw ito sa Masbad o Masbat. Pero maging ito ay di rin malinaw kung salitang Latin ba, Kastila o Bisaya. Kung ako ang pabobotohin, doon ako sa Bisaya o Proto-Bisaya language. Pero may mga nagsasabing salitang Latin daw ito na nangangahulugang maraming ginto. May basis dahil totoong maraming ang minahan ng ginto sa isla bago pa dumating ang mga Kastila. In fact, pinaniniwalaan na ang Masbate ang isa sa mga earliest human settlements ng bansa. Dahil sa mga nahukay na artifacts tulad ng paso at mga ginito ang alahas sa Kalanay Cave ng Aroroy na tinatayang galing pa noong 400 BC.
Ang parehong mga kagamitan ay nakita din sa Central Vietnam, kaya may teorya na nagsasabing posibleng may ugnayan na ang Masbate at ang mainland Asia noon pang BC times. Naging parte ng Philippine Revolution ang Masbate. Isa sa mga may pinakamalaking papel ay ang mga Pulahanes. Grupo sila ng mga natives na naniniwala sa konsepto ng mysticism at mga relihiyong laganap na sa kapuluan bago dumating ang mga Katolikong Kastila. Naniniwala din sila sa kapangyarihan ng anting-anting at mga babaylan. Maging pati sa paraan ng makikipaglaban ay makikita ang kanilang paniniwala. Mas pinabura nila ang paggamit ng mga bolo kahit noong may baril na. Kumalat ang kilusan sa buong Visayas at kasama na dito ang Masbate, kung saan nagawa nila mapatalsik ang puwersa ng Kastila. Binisita pa nga ni Aguinaldo ang isla dahil dito, although nagkaroon din ng hidwaan ng mga Tagalog Katipunero at mga Pulahanes. Unti-unti ring humina ang grupo sa pagdating ng mga Amerikano. At this point ay tinatag na ang sarili probinsya ng Masbate at ang Burias Island na dating sakop ng Camarines Sur ay napalipat sa kanila. Marami ang may opinyong mas dapat daw kabilang sa Visayas region ang Masbate. Ang unang rason kasi palagi ay sa lengguwaheng sinasalita ng mga Masbateño at Masbatenya, na ang tawag ay Masbateño o pwede ring Minasbate. Ang pinakahawig kasi nito ay ang sa Capiznon at Hiligaynon ng Panay Island, sumunod ng Waray. At in fact, mas naimpluwensyahan pa nga ng Masbate in terms of language ang southern parts ng Sorsogon and not the other way around. Alam mo bang si Bonnie Serrano na ginamit ang pangalan sa isang sikat na kalsada ng Quezon City ay isang magiting na sundalo noong Korean War? At sa Uson siya isinilang. Ang tunay niyang pangalan ay Venancio. Iba pa ang mga kaprobinsya ni Bonnie ay ang dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Leonardo Quisumbing. Ang boksingero noong 1960s na si Pedro Adige ay taga Palanas. Sa mundo naman ng showbiz ay nagmula din sa lalawigan itong si Christine Hermosa. Ang batikang aktres na si Angie Ferro ay galing Baleno. At si Kisses de la Vin ay isinilang sa Cabisera at nirepresenta pa ang Masbate sa Miss Universe Philippines noong 2021. May dalawa pang notable beauty queens na nanggaling sa lalawigan. Itong si Hannah Arnold na nanalong Binibining Pilipinas International sa parehong taon at ang Miss International 2013 na si Bea Rose Santiago. Siya ay lumaki sa Kataingan. Lastly, taga Masbate din ang dating staple ng Pinoy comedy movies na si Jose Clemente de Andres na mas nakilala, unfortunately, sa Bansag na Bangkay. Dalawa ang masasabing province-wide festival ng probinsya. Una ay ang Kasadyaan sa Masbate na founding anniversary celebration din kaya ginaganap ito tuwing Marso. As you may remember, ang Kasadyaan ay Visayan word for kasiyahan. Ang isa pa ay itong nagsimula lang noong 1993 at nangyayari naman sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Abril. Ang Rodeo Masbateño Festival. Tila nagbumukang Texas ang Cabisera dahil sa mga rodeo shows na kinalalahukan ng mga local cowboys. Costume certainly included. Kaya sila may ganitong kapistahan in the first place ay dahil tinatawag na cattle capital o ranch capital ng Pilipinas ang Masbate. Kasi di may pagkakailang ang lalawigan ay top supplier ng baka sa Luzon at sa mga karatig isla sa Visayas. Sakana din ang Masbate sa mga tanim na puno ng nyog, which in turn ay nakakapag-produce ng kopra. At tulad na nabanggit kanina, isa ring prime area for mining ang probinsya. Bukod sa ginto ay kinakwari din ang kalupaan ng Masbate para sa tanso, pilak, bakal, mangganis at nickel. Nagre-reflect syempre sa kanilang mga putahe ang kanilang pangunahing livestock. Ang Masbate beef ay sinasabing sobra lambot daw. Pangkaraniwan din dito ang pagkain ng karne ng kabayo. Madalas namang nahuhuli sa dagat ng Masbate ang blue marlin o malasuge. May mga restaurant sa probinsya ang handang iluto ang isda 3 ways. Sugba o inihaw, tula o nilaga, at kilaw. O in short, sutukil. Sa desserts, pinakasikat ditong minatamis ay ang karmelado, na bersyon nila ng pastillas. Ang gatas na ginagamit ay galing sa kalabaw. Para sa natural wonders, isa sa mga standout sa bundok ay ang Mount Bahia ng Kawayan, na meron itinayong Stations of the Cross para sa mga mamamanata tuwing Semana Santa. Pero dahil nga mas patag, mas dapat mong asahan ang napakaraming beaches ng lalawigan. Halimbawa ay itong Buntod Reef and Sandbar Marine Sanctuary ng Masbate City. Samantala ang Mobo ay may Bitoon Beach at ang Esperanza ay may Gawas. Ang POV Corpus ay may hawak na islang tinatawag na Balangingi. Pwede ka ring maglangoy-langoy dito of course. Ang Burias naman, specifically ang bayan ng San Pascual ay may mga maliliit ding islets na pwedeng dayuhin. Ang isa ay itong Animasola
na meron pa nitong mga sedimentary rock formations. At itong Tinalisayan nakilala din sa White Sand Beach at Sandbar. Hitik din sa bakawan o mangroves ang Masbate Island, lalo na dito sa Uson. At wag din nating kaligtaan ng Tikaw na tahanan naman ng mga endemic na hayop ng bansa tulad ng manta ray. Meron din daw ditong subspecies ng Visayan hornbill na pinaghihinala ang extinct na sa ngayon. Pagdating sa Man-with Wonders, sa kabisera makikita ang Masbate Cathedral at ang Magallanes Coliseum. Nasa crossroads ng Luzon at Visayas ang Masbate, kaya naman magpahanggang ngayon ay may mga diskurso pa din kung saan dapat nga ba ibilang ang lalawigan. Pero ang mas maganda yatang pag-usapan ay kung paano nila mas mamamaximize ang pwesto nilang ito para mas pagtibayin ang kanilang pangkabuhayan at turismo. Now you know Masbate. Susunod, Occidental Mindoro.